Hello sa ating mga SSS members, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito pag-uusapan po natin paano kapag ang isang SSS member na hindi pa pensyonado ay namatay. Paano ang funeral at death claim na makukuha ng kanyang mga beneficiaries. Okay, makikita nyo dito sa screen guys ha. Uunahin natin lagi ang primary beneficiary. Kumbaga sila yung nangunguna. No, hindi tayo magpo-proceed sa ibang beneficiary guys. Laging uunahin natin ang primary beneficiary. Sino ang primary beneficiary? Ito po, legal spouse, below 21 years old na anak. At kung meron po kayong anak na PWD, kahit 21 years old na po yan, so pasok pa yan sa primary beneficiary mo. Kapag meron ka pang primary beneficiary, ikaw member na namatay na hindi pa pensyonado, pero, meron ka ng 36 months na contribution sa SSS bago ang semester ng iyong death. Ang iyong primary beneficiary, ang matatanggap po nila, maliban doon sa funeral claim, makakatanggap din po sila ng death claim na kung saan ito po ay monthly pension. Pero, kapag ikaw member, hindi ka umabot ng 36 months bago ang semester ng iyong death. Itong primary beneficiary mo, si legal spouse mo, ang matatanggap lang po nila sa SSS maliban sa funeral claim, ang death claim po na makukuha nila ay lump sum. Lump sum lang, hindi monthly pension. Okay, ngayon pangalawa, kapag naman ikaw, member ni SSS na namatay, ay wala kang primary. So, ibig sabihin, ang ating titingnan ngayon ng beneficiary mo ay secondary mo. Pag sinasabi nating secondary guys, magulang to. Magulang lang ha, hindi pwedeng, ma'am pwede ba yung kapatid ko secondary? Ma'am pwede ba yung pamangkin ko secondary? No. Kung sino yung nakikita nyo dyan guys, under primary, under secondary, yun lang po yun. Okay? So secondary beneficiary, yun po ay iyong mga magulang member. So maliban sa funeral claim na makukuha ng magulang mo, may makukuha din silang death claim. Yun lang ay lump sum lang din. Ngayon pag sabihin mo, wala na rin akong mga magulang. So ang susunod po sa secondary ay designated beneficiary. Pag sinasabi po nating designated beneficiary guys, kung sino yung nilagay mong beneficiary mo sa SSS. Let's say for example, nilagay mo doon ang iyong over 21 years old na anak. So matatawag silang designated beneficiary. Kumbaga, pwedeng anak na over 21 years old, pwedeng kapatid, pamangkin, o kaya apo. Basta kung sino man po ang nilagay mong beneficiary doon sa SSS, na hindi naman pasok sa primary, hindi pasok sa secondary, matatawag po natin yung designated beneficiary. So, sa designated beneficiary mo, maliban sa funeral claim, ay death claim na makukuha nila ang lump sum lang din. Ngayon sabihin mo, wala kang primary, walang secondary, walang designated, no? As in, wala kang nakalagay na beneficiary mo guys sa SSS. So dito po papasok ang legal heirs. Ito po ay family tree, no? Pag wala kang nakalagay na designated. So ang makukuha lang po doon sa legal heirs ay, maliban sa funeral claim, ang death claim ay lump sum lang. Pero tandaan nyo guys ha, pag sa legal heirs na, malalim na usapin na to. Malalim na investigation na yung gagawin ni SSS. Dahil titingnan nila dito, sino ba ang karapat-dapat mong tagapagmana? Sino ba ang karapat-dapat mong makatanggap dapat ng death claim mo sa SSS? Titingnan nila dito, sino ba yung una, dapat ito? O dapat ito, pag wala na to, sino ang susunod na dapat makakuha? Diba? So, titingnan talaga nila dyan guys, ang family tree. Kung sino ang iyong karapat-dapat na tagapagmana sa SSS. Okay po, so nakikita nyo dyan guys sa screen ha, malinaw po yan. Yan ang pagkakasunod-sunod ng mga beneficiary. Hindi niyo pwedeng i-reshuffle yan. Okay? Dito sa designated beneficiary guys, medyo maraming nalilito dyan. Ma'am, yung apo ko, pwede bang maging beneficiary yun sa SSS? So si apo nyo, pasok yun sa designated beneficiary. Kung ilalagay nyo siya. Pero hindi agad-agad yun, hindi porket nandun yung pangalan niya, ay siya na agad ang makaka-claim ng death claim mo. Kung buhay pa naman si primary at buhay pa si secondary.
Alright? SSS members, sana malinaw ito sa inyo. Ganyan guys, para hindi na kayo malito pa pagdating sa beneficiary natin sa SSS. Okay? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.